na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba yung itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Ang problema ho kasi dito mga kababayan, inuna ho nila yung kanilang pamumulitika, lalo na yung si Grace po, yung si Saldicot, yung si Tambalusos. Politika ho yan, yung pagtanggal nila ng budget dyan sa PhilHealth. Naku, matindi ho yan mga kababayan. Ito ho matindi dito mga kababayan. Pati ho itong si Ma'am Karen Davila, nagsalita na rin ho dyan sa mga kalukuhan ng mga congressman at senador. Ito ho nakita lang ho natin mga kababayan, BICAM gainers and losers Yan. in the 2025 budget. Who wins, congressman and senator, with AKAP or ayuda sa Kapos ang Kita program? Yun ang matindi Mga doon. baya. Sino ho pa talagang nanalo? Congress gets 26 billion pesos. Wow. And now senators with 5 billion pesos. Wow, Diba? sana all. Pinagtatawanan lang ho sila nitong si Coca at nito si Tambalusos ng tawa ng mga senador na to. Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito nga ang bigyan natin ng reaction, no? Itong issue ng PhilHealth. Kasi itong mga senador, parang nabibili na po nitong mga kokak, itong mga bangag. Kasi nag-iba na sila. Parang bumaliktad lang mga guys, mas priority sa kanila itong AKAP kaysa itong PhilHealth. Baliwala sa kanila na maghirap ang Pilipino. Basta matuloy lang sa kanila ang mga ambisyon nila, lalo na itong si Langhiyang Romualdez na ito. Oo, nakakainis na itong issue, pati pa ito ngayong PhilHealth, zero budget nila. Tapos yung AKAP na program ng mga tulonges, yun ang binibigyan nila ng budget. So parang indirectly nila nakawan na po mismo ang taong bayan para ibigay lang sa kanilang mga ambisyon. Lalo na ito ngayon si Grace po, Epal at saka itong si Jesus Cordero. Sila po ang nagsasabi sa Senado na dapat daw alisan ng pondo kasi marami pa daw mga reserve funds. Malay nyo ba, yung reserve funds na yan, may naka-allocate na yan kasi ang dami pang ang hospital. Alam namin, ang dami pang hospital na hindi pa nabayaran ng PhilHealth. Ngayon, malaking bagay po sa atin yan, mga mahihirap, no? Kasi mahirap din tayo. Pag magkasakit tayo, hingi tayo ng tulong sa mga pariente, kapitbahay natin, halos din sila lahat, naghihirap din. Kaya yung PhilHealth, malaking tulong po yan sa taong bayan. Ngayon, ang mga langhiyang hinayupa, kinuhanan pa nila ng budget. Ito mga guys, ang hindi natin matatanggap itong mga ganitong 5 billion lang pala katapat nila. Mananahimik na sila. Ayun, pagkabigay ng 5 billion, bigla ho silang na-enlightened. Kung ano nga ba yung AKAP na yan, bigla na ho nilang naiintindihan ngayon. This should be with the DSWD allowing the legislator to distribute a government-funded program smack of patronage politics. DepEd, ito yung mga nawala, mga nabaw, ito yung mga loser natin, Kasi ito yung after ng BICAM na budget nila, kasi patapos na po taon, patapos na rin yung budget. So, mahirap mga guys na tatapusin ang budget na kinuhanan nila ng pondo itong PhilHealth. Saan nila nalagay? Doon sa AKAP nila, mga hayop talaga, no? Gainer dito, yung AKAP ni Tambaluslos. Ayun ho yung gainer dito sa BICAM na to. Sino naman ho yung mga loser? Ito ho yung mga loser natin, DepEd, nawalan ho ng 12 billion pesos para ho sa education ng ating mga kabataan. DepEd, ito naman ho, CHED, nawalan ho ng 30 billion pesos. Yan naman ho, para doon sa ating mga mga magkukulehiyo na walang pambayad. Yan ho sa CHED yan, ika nga, nawalan ho ng 30 billion. Itong free college support, nawalan naman ho yan ng 3 bilyong piso. Ito yung mga loser natin pagkatapos ng BICAM. Ano pa? DSWD, nawalan ho yan ng 96 billion peso. Siyempre, kailangan yung mga nawala na yan, meron paglalagyan yan. At yung mga matatalino dyan sa BICAM, sila lang po nakakaalam. Pero ang sigurado ho natin dito, yung sinasabi ni Grace po, na idinagay doon sa mga ahensya ng pamahalaan na mas nangangailangan ng pondo, na yung mga... Yan ang hirap. Mas nangangailangan daw, sabi ni Grace po, mga guys, no? Huwag natin palagpasin itong hinayupak na Grace po. Yan ang sinabi niya.
ilalagay sa mas nangangailangan. Ano lang ibig sabihin? Tayo mga ordinary, hindi natin kailangan ng PhilHealth. Nagko-contribute nga tayo. Ang problema ngayon, mag-contribute pa ba tayo? Na kinuhanan na nga nila ng budget. No? Sino ba itong si Grace po? Sino ka ba? Na yan lang ang sasabihin mo, ganun talaga ang problema ng PhilHealth pa? At ito si Tambaloslos. Kung sinasabi nila, nagalit sila dito kasi pinaparosahan daw nila. Bakit hindi nila isisente lahat o alisin at lagyan ng bago? Bakit kailangan kuhanan ng budget? Dahil lang sa mga galit nila mga guys, tayo ngayon ang ginagawang biktima nitong mga inahayupak. At the worst is tayo pa ngayon ang aabono dyan sigurado. Tayo, yung contribution natin, yung aabono sa kinuhanan nila ng budget. Di ba? Hindi katanggap-tanggap to, mga crocodilos dyan, mga hinayupak na, lalo na itong si Grace po. Bakit ba itong si Grace po na paipal-ipal ngayon? Kung sasabihin mong mas marami pang pondo, sino ka ba magsabi na walang ginawa niyang pondo na yan? Di ba? Yan ang mahirap dyan. Panahon na to, yan, huwag na ho tayong lumayo. Ito kung sa CHED, itong sa pre-college support, at itong sa DSWD, ano na ho natin yan? Isang tabi na ho natin yan. Paano lang naman, okay lang naman yan. Doon na ho tayo sa pinakauna. DepEd. Pagka ho nasasaltik yung mga congressman at mga senator, napakaraming classroom na ang mapapatayo natin dyan. Di ba? Ganun ho yung trip nila. Ganun ho yung mga ano nila, pagka sumasaltik yung mga utak nila, yung 125 million nitong si BP Sara ng confidential fund na sinasagot sa COA, napakaraming ano na mapapagawa natin dyan kaysa ganito, kaysa ganyan. 125 million lang ho yung pinag-uusapan natin doon. Ang nawala. And to be clear, ito ang COA. Hindi ito binabalita ng mainstream mga guys. Hindi ko napanood ito. Hindi ko napanood na nagbigay na po ng pahayag ang COA na wala pong corruption ang nangyari dyan sa confidential funds. O bakit yan hindi binabalita ng mga bias na yan? Ako sa pondo ng DepEd ngayong mga panahon na to, 12 billion pesos. Huwag mo kayong relax lang, kalmahan nyo lang ho mga kababayan. Ito kung ginagawa na ho nila na to, hindi naman ho yan na nakakalimutan ng ating mga kababayan. Nagpa-pile up ho yan, nagkakapatong-patong. Pagka napuno na ang sa loob, naku, Tambaloslos, Marcos Jr., may kalalagyan kayo sa beneficio. As always, yes, tama po yan. May kalalagyan itong mga to. Huwag nating hayaan mga guys, lalo na itong coming election. Tandaan natin tong mga hinayopak. Pag may magbigay sa iyo ng mga ayuda, tanggapin nyo pero huwag nyong iboto. Huwag po, kasi ito pong mga tao na to, ito pong pahirap sa bayan. Isipin nyo po, tinanggalan yung pinaka-importante na bagay dito sa Pilipinas, yung health system natin, tinanggalan po ng pondo, nilagay sa mga ayuda-ayuda nila. Napaka-importante po yan kasi kung tutusin, kakapiranggot lang po yan, yung contribution ng PhilHealth, hindi naman 100% na mai-cover yan, ilang porsyento lang yan. Pero dahil sa hirap po natin, kaya importante para sa atin yan kasi mahirap din humingi ng tulong sa mga pariente nating naghihirap din, di ba? So, yun po ang problema nga ng Pilipinas, itong health system natin. Kasi marami nga mga nag-a-abroad, no, na ayaw na pong umuwi dito kasi mas maganda ang health system doon sa ibang bansa kaysa dito. And the worst thing ngayon, nakakapiranggot lang nga ng tulong ng gobyerno dyan sa health system natin, kukuhanan pa nila ng budget. Bakit? Dahil ito sa pamulitikan, itong mga ambisyoso. Mga guys, itong mga ambisyoso to, lalo na ito si Tambaloslos Romualdez. Tandaan natin yan, pagmumukha niyang yehey! Yung nag-yehey na walang ya. At ngayon may epa sa Senado, itong si Grace po. At nagbaback up naman itong si Cheese. Alam naman natin ang mga tuta to ni Lisa Tanas. Oo. Huwag natin hayaan. Ngayon nagpapalit na po sila, lalo na dito sa issue ni Sara. Meron na pong napabalita na nagpadala ng entourage itong si Marcos para ariglohin natin si BP Sara natin. Kitang-kita na naman natin na panindigan ni BP Sara. Wala po yung arigluhan, hindi po yan. Wala po sa bokabularyo niyan dyan. Kaya patuloy po natin suportahan ng BP Sara natin at huwag po natin hayaan itong zero budget nila, itong PhilHealth mga guys. No? Papayag ba kayo? Comment naman kayo dyan. Papayag ba kayo? Ako para sa akin, hindi tayo papayag. No? Mabanatan natin itong mga hinayupak. Bakit kailangan zero para lang sa mga ambisyon nila? Diba?
Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Maraming salamat sa mga bago ko subscriber dyan. Mabuhay kayong lahat at God bless po.